Magandang linggo sa inyong lahat. Sana po kayo ay nakapagpahinga at nakapagsimba. Umabot naman po ako ng maagang simba kasi ngayon narito ako nakikain sa kaisa-isang lechyonan ni Glenda dito sa Vienna. Maraming salamat. Naku, high blood pressure na naman ang abutin ko sa dami ng nakain kong lechon. Pero syempre, kaligayahan naman natin yung lechon. Kaya first time ko nakakain ng napakasarap na lechon dito sa Vienna. Salamat, Glenda, at yung mga kasama. Anyway, napabalita po na sa wakas, nakaset po for September, first week of September, ang hearing para sa piyansa ni Senator Marcoleta. Alam niyo naman po natin lahat tayo nagtataka bakit na-aresto si Senator Marcoleta. Paano naman magiging krimen ang pagbibigay ng campaign funds samantalang lahat naman po ng kandidato, lahat ng kandidato sa buong mundo na demokrasya umaasa po sa mga campaign donors para sila ay makatakbo. Wala naman po tayong batas na nagsasabi na ang gobyerno ang magbibigay pondo para sa mga kandidatong tumatakbo para lahat ng kandidato, mahirap o mayaman, makakatakbo. Sa katunayan, nung ako po'y kongresista ng 17th Congress, naghain po tayo ng ganyang panukalang batas. Pero wala pong nangyari. Kasi ayaw ng mga mayayaman. Ang gusto nila, silang mga mayayaman lamang ang kakandidato. Pero sa kaso ni Senator Marcoleta, aminadong nagbigay ng halaga itong si Mike Defensor at kanyang mga kasama, mahigit 50 million kasi talaga namang hundreds of million na kinakailangan mo para manalo bilang senador. Sa aking karanasan, hindi ka mananalong senador kung wala kang 500 million pesos sa totoo lang. Saan mo naman kukunin yan? Siguro miski anak Ayala ka, anak ka ng anak ka ni Enrique Razon, hindi mo pa rin gagastusin ang sarili mong pera kung 500 million, minimum, aabot pa yan ng 1 billion dahil napakamahal ngayon ng TV advertisements, no? So, kailan pa naging krimen ang pagbibigay sa isang kandidato para Senado, lalong-lalo na kung ikaw naman ay naniniwala sa kanyang paninindigan para sa bayan? Yan po nangyari kay Marcoleta. Matakin ninyo, siya ay kumakandidato, tumanggap ng campaign funds, ginamit naman ng campaign funds para sa kampanya, na halal dahil dito, ngayon, krimen daw yan. Kung totoong krimen yan, di dapat lahat ng mga tycoons, dahil lahat naman sila nagbibigay sa mga kandidato, lahat dapat makulong sa krimeng plunder. At kung totoo yan, wala ng elected official, lalong-lalo na sa Senado, Presidente at Vice President, ang dapat ang nakakalaya dahil lahat ng tumatanggap ng campaign funds, kung tama ang reasoning dito sa kaso ni Senator Marcoleta, dapat silang lahat ay makulong dahil sa plunder. So sa akin malinaw po, hindi plunder ang pagbibigay ng campaign funds. Unang-una, ang pera naman po, hindi nang galing sa gobyerno. Pangalawa, wala kang inaasahang kapalit niyan kung ikaw ay sumusugal sa isang kandidato. Dahil there is no such thing as a guaranteed victory. Mabuti sana kung yung pagbigay mo ng pera ay garantiyadong mananalo siya at alam mo na ang iyong kapalit. Pero wala pong ganyang garantiya sa pagtakbo, lalong-lalo na sa Senado, lalong-lalo na sa kaso ni Senator Marcoleta, na nung una, nung 2019 ay tama, 2022 pala ay nagsumite ng kanyang candidacy for the Senate pero bumitaw sa bandang dulo dahil wala nga siyang pera pang advertisement. At alam niya na para manalo para senador, dapat hundreds of million ang ginagamit para sa advertisement para magkaroon ng name recall. So ngayong nagkakuha sila ng konting pera, nagkaroon ng konting advertisements at saka endorso ng iglesia, nanalo naman siya. Pero hindi po yung garansya. Kaya nga po nagtataka ako paano naging plunder yon. Siguro sinasabi ng prosecution at ng mga bangag administration yung katotohanan na siya ay kongresista noon, tumanggap siya ng pera para sa kampanya niya. Yan ay plunder na dahil yan ay pagtanggap ng isang gift or consideration kapalit ng suporta ni Marcoleta kung siya ay mananalo. Sa akin po, malabo yan. Dahil yung ganyang siste, wala kang garansyang mananalo minsan na nga tumakbo si Marcoleta para senador, bumitiw last minute, alam niyang di mananalo at bumalik sa Kamara ng Representante. Yan po ang pinakamalakas ebidensya na hindi po pwedeng maging gift in consideration of a promise ang pagbibigay ng campaign funds kasi nga po, hindi garansyadong mananalo si Marcoleta, lalong-lalo na bumitiw na siya noong unang pagkakataon na siya ay tumakbo. Pero ano ba ang proseso? Well, alam niyo po, nagkaroon ngayon ng bagong revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. In fairness, ako pong naghawak ng kidnapping case laban do Camidriaga, yung sinungaling
na dinadawit si VP Sara sa pangungurakot. Ang sabi niya ay siya daw ay bagman ni Inday Sara at kaya lang daw siya nakakulong dahil daw mas malog po dahil tinulungan daw niya yung mga magsasaka na dinangrab ko raw. Wala pong katunayan yan dahil una-una hindi naman siya kakilala ni VP Sara at pangalawa, wala po akong linangrab. Yung mga nagre-reklamo ng land grabbing, sarili niya pong mga kaibigan na tao po yan. Nakita ko po sa sariling Facebook post ni Madriaga kung sino yung mga yan. Nagkunwari lang po silang mga magsasaka pero hindi naman po sila taga roon, no? At yung kaso po na sinampa sa amin, may isa pong nagsampa ng kaso, na-dismiss na po yan, no? Kaya wala pong katuturan yung pagbibintang niya. In any case, ang proseso po, nagulat ako kasi medyo matagal na ako hindi umapir sa korte dahil ako nga po ay naging kongresista, bawal umapir ng korte. So from 2016 to 2019, bawal ako. Tapos nung ako'y sumapi sa Malacanang, bawal din akong mag-practice full stop, no? So 6 na taon ako na wala in action sa hukuman at itong kaso ni Madriaga ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ako sa hukuman. At yan naman ang dahilan kung bakit siguradong-sigurado ako, miski wala akong posisyon sa gobyerno, maligaya ako pag ako'y nasa loob ng hukuman because I'm really meant to be in a courtroom. Parang ang tubig ay para sa isda, si Harry Roque para sa loob ng hukuman at para sa litigation. So doon ko po nalaman yung revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. Mantakin ninyo, hirap na hirap ako. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag private prosecutor ka, ikaw talaga hawak ng lahat. Nandun lang yung piskal, kailangan nandun siya physically everyday kasi sasabihin nila under the direct control and supervision of the public prosecutor. Pero mantakin ninyo, within 30 days, kinailangan naming ipresenta ang pinakamalakas naming ebidensya para patunayan na ang ebidensya of guilt is strong. Dahil ayon sa ating saligang batas, ang bail is a matter of right. Ang pagpapiyansa ay karapatan ng mga nasasaktan except doon sa mga nahaharap sa tinatawag nating capital offenses. Yung mga seryosong kaso na ang pinapataw na parusa ay panghabang buhay, gaya ng kidnapping for ransom. So some 30 days para to prove that evidence of guilt is strong, siguro po nagpresenta ako ng 12 mga testigo. Kada hearing, syempre, ilang abogado yung kalaban ko kasi parang 8 o 9 na mga akusado yan, no? Bukod pa kay Madriaga, may kanya-kanyang mga abogado. So kada hearing, mga 3 araw bago matapos ang cross-examination, nakikita nyo naman na hearing ngayon sa impeachment, ganyan kahaba ang cross-examination, mas mahaba pa sa direct examination. So talagang pagod na pagod ako talaga noong mga panahon na yon dahil wala namang iba sa aking opisina na nais hawakan yan dahil bandido talaga ang reputasyon nitong si Madriaga. Sa katunayan, kaya binalik ang security ko, miski hindi na ako kongresista o member ng cabinet ng mga panahon na yon, dahil na-verify ng PNP na may security threat sa akin. At ngayon ko lang talaga nalaman sa bibig mismo ni VP Sara na talagang ang nagbanta talaga itong si Madriaga sa buhay ni VP Sara at sa buhay ko. Sa totoo lang po, akala kong banta labang kay VP Sara lamang. Hindi naman ako nagtataka kasi VP siya. Ako naman, sino naman ako para bantain? Ako yung ordinaryong mamamaya, kain lang na kain ng lechon. Ba't naman ako pagbabantaan ng buhay? Pero anyway, na-verify po. Na-verify ko, kailan lang nga po yan, no? Galing sa bibig mismo ni VP Sara, na talagang binantaan kami ng buhay niyang Madriagang yan. Pero napakahirap po ng proseso dahil ako nga ang prosecution, parang 12 ang pinresenta ko, 12 araw for direct examination, tapos nagdadalawa 3 araw for cross-examination, all in 1 month. In fairness dun sa judge ko, napakagaling, she stuck it out with the deadline. Under the new rules, 30 days to resolve. Ibig sabihin, hindi lang pagbibista, kinakailangan meron pang resolution within 30 days. At dahil magsisimula na ang trial ni Senator Marcoleta sa September 3, kung hindi ako nagkakamali, mahigit kumulang by October 3 or thereabouts, dapat meron ng resolution, dapat nakapagpiyansa na siya. Pero ang hirap po dito sa revised rules of criminal procedure, tinanggal nila yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman sa simula pa lang ng paglilitis yung determination of probable cause. Gaya ng kaso ko, walang kaebidensya, syndicated human trafficking, non-bailable. Pero wala naman sila ebidensya. Ang ebidensya lang nila, isang papel na nagsasabi, legal daw ako nung Lucky Star. Wala nang ibang ebidensya. At saka sinamahan ko yung isang empleyado ng kliyente ko na sa isang ejectment case, hindi yung Pogo Company. Yung ejectment case ay laban sa kumpanya na nagpaupa doon sa Pogo Company
ano na raw yun, syndicated human trafficking na raw yun. Kung hindi tinanggal yung provision na pwede kang himingi sa hukuman na nagdidinig ng kaso na mag-determine ng probable cause sa mula pa lamang, dapat na-dismiss na yung kaso ko, dapat walang kulong. Ganyan yung nangyari sa kaso ni Ping Lacson nung siya ay inakusahan doon sa Kuratong Beleleng. Yung RTC judge sa Manila ay naghain sila ng motion for probable cause at nagdesisyon naman yung hukuman na walang probable cause, kaya miski nagtago si Ping Lacson na dismiss ang kaso dahil wala ng probable cause. Pero ngayon po, para mapabilis daw ang paglilitis, tinanggal ng hukuman yung karapatan na humingi ng determination of probable cause. Instead, ang sabi ng Korte Suprema, dapat within 30 days, pag nag-file ng petition for bail, meron ng resolution. Pero kailan ba na-aresto si Sen. Marcoleta? July 6. Sabihin na natin magdedesisyon sa October at bibigyan siya ng bail. July, August, September, October. 3 buwan pa rin siyang makukulong. Despite the fact na mahina ang ebidensya. Sa akin, ang dapat ginawa ng Korte Suprema at sana dinggin naman ng Korte Suprema itong aking suhestyon neto, ibalik yung determination of probable cause nang sa ganon, walang kahit sino ang pwedeng maging biktima ng tanim kaso na ginagawa ngayon ng Bangag Administration. Kaya nga po sinasabi ko, undeclared martial law, kasi nga, pag ikaw kinasuhan ng non-bailable case, wala ka ng karapatan lumaya hanggang ang hukuman ay magbigay sa iyo ng piyansa. Kasi wala na nga yung remedyo ng determination of probable cause. So gaya ni Marcoleta, sigurado ko wala siyang pananagutan for plunder, pero ganun pa man, dahil tinaniman siya ng kaso, 3 buwan pa rin siya makukulong. Sabihin na natin na mag-rule ang hukuman na walang probable cause. Pero kapag nagsabi ang hukuman may probable cause, patay. Kinakailangan munang tapusin ang buong ebidensya ng prosecution. Aabot siguro yan ng hanggang 1 taon o hanggang 2 taon. Tapos ang susunod na remedyo ay demurrer to evidence. Sabihin mo na lahat ng ebidensyang pinresinta, sabihin mo ng totoo ay hindi sapat para makonvict si Marcoleta. Ganun pa man, kung hindi madidismiss o kung hindi siya mabibigyan ng piyansa, ibig sabihin, makukulong siya ng 1 at 2 taon. Kaya po yan ang declared martial law. Kasi sa martial law, pag ikaw nakulong, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, wala kang remedyo para questionin yung basihan ng pagkakaso sa'yo at pagkakakulong sa'yo. So in effect talaga, itong ginagawa nilang tanim kaso para sa non-bailable cases laban sa akin, laban kay Kubuloy, laban kay Jinggoy, laban kay Marcoleta, laban kay Mike Defensor, at soon, laban kay Loren Legarda, laban kay Leandro Leviste, yan po ay patunay na meron ng undeclared martial law dahil garansyado po yan. Minimum 3 months na pagkakakulong miski wala kang kahit anong ebidensya. Kaya ang solusyon, panawagan ko sa Korte Suprema, ibalik yung karapatan ng akusado na magsampa ng motion para mag-determine ng existence of probable cause at huwag tatanggalin yung rule na kinakailangan sa loob lamang ng 30 araw, 30 days, mag-hearing at magresolba ng petition for bail. Otherwise, kawawa po ang mga akusado, lalong-lalo na sa isang bangag administration na ginawa ng pulisiya ang tanim kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon nito. To Senator Marcoleta, actually, nagpasabi ako sa kanya kay VP na pakikamusta si Senator Marcoleta at pakisabi sa kanya na nagigilty ako na siya nakakulong. Ako naman ay naririto, kumakain ng lechon sa Europa. Pero hindi ko kasi matanggap ay magpapakulong ako muli, miski 1 araw muli, dahil nakulong ako na 1 araw sa Kamara ng Representante, na wala akong kahit anong paglabag sa batas. Sa akin, napaka-importante ng karapatan sa kalayaan na sa totoo lang po, mas mabubuti pa sa akin na mamatay kaysa makulong uli na wala akong kahit anong pagkakasala na ginawa sa ating bayan. So Senator Marcoleta, I wish you the very best. Stay strong dahil alam naman natin, suportado ka ng taong bayan and you have ensured your rightful place in history bilang isa sa makabagong bayani para sa ating bayan. The same goes for Mike Defensor. Stay strong, both of you. And may you get the prayed bail
Even if it meant na nakulong na muna kayo ng 3 buwan. Talagang walang ya ang mga bangag dito sa administrasyon nito. Lalong-lalo na yung pinakamalakas at pinakamalaking bangag. Ang pangalan ay si Bongbong Davangag. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Laban lang po tayo. Link Schultz.